Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang mga kapayapaan, usapang pangkaunlaran. Maayong adlaw sa aton tanan mga higala, kami po ang inyong Philippine Air Force, your air warriors and skylifters in the Visayas. At muli pong sumasahig papawid ang ating palatuntunang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu, gamit ang tatlong malakas na signal dito sa Cebu City. Maraming salamat kay Ma'am Annabel Lagrosas of DYMR 576 kHz Radyo Pilipinas, kay Sir Junix Napalyakan of DYLA 909 kHz, kay Sir Jim Ribiosa ng DYAR 765 Sunshine Radio Cebu, kay Ma'am Fayette Rinien at kay Ma'am Hazel Gloria of PIA 7 sa pagtulong sa ating programa ngayong araw. Ako po ang inyong host, Staff Sergeant Ann Francis N. Compong, Philippine Air Force, at kasama ang aking mga co-host na sina A1C Roel Grijaldo at Airman Romilson Rivera. Partners? Isang mapagpalang araw para sa ating lahat, lalo na sa ating mga libu-libong tagapakinig at tagapagsubaybay sa programang ito. Ang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Tayo din po ay napapanood sa ating social media platform sa Facebook page ng CMO AMC, 1000 BGB Niyab, 1000 PAF at ng UP Cebu. Ang programa pong ito ay para po sa ating pagnanais na maihatid ang mga impormasyon na merong kinalaman sa ating pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating pong bansang Pilipinas. Let us also welcome our comrades from Air Mobility Command, 2OP Tactical Helicopter Wing, 258th Presidential Airlift Wing, 220th Airlift Wing, 5OP Search and Rescue Group, 568th Airbase Group, Kapsimog, P. Parsen, and SSCSP Cebu Chapter. Daghang kaayong salamat for tuning in with us and supporting for our program. Partner? Mga kaibigan, ikinagagalak po natin na makasama ngayong araw ang ating resource speaker, walang iba kundi si Pastor Jaime Umpad, Chairman Pastors for Change, Lapu-Lapu City. Pastor, bumati po muna tayo sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Pastor Jaime Umpad, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nagbuo ni nga moong programa sa Philippine Air Force UP Cebu. Saka dakong malaking karangalan po na naging invited guest speaker ni nga moong programa sa Philippine Air Force. Salamat sa lahat ni maong kahaponon ngani ako nakiuban kaninyo. Thank you very much. Thank you, Pastor. Roel? Yes, partner. Pastor, to start with our first question, kamusta naman po ang ating mga tauhan sa Pastor for Change? Kamusta naman yung moral and welfare nila, sir? Yes, sa ngayon maganda talaga ang nangyari dito sa lungsod, sa syudad, sa Lapu-Lapu regarding moral recovery program. Halos lahat ng mga department and offices of Lapu-Lapu City Hall, mayroon na kaming ginagawang life coaching. Halos lahat na ng mga opisina sa ating Lapu-Lapu City Hall. Okay, thank you, Pastor. Good to hear that. Partner? Partner, thank you partner. Mapagpalang araw po, Pastor, sa inyo. Kamusta po kayo ngayong araw, Pastor? Okay lang po, sir. Galing din ako sa meeting. Ngayon natagalan ako pagpasok ba sa narating ko lang din sa meeting. Okay lang, sir. Yes, sir. Hindi naman po. Para po sa aking katanungan po, ano po ang Pastor for Change? At bakit po itinatagto? Ba't may ganito po tayo sa Lapu-Lapu City, sir? Yes, Pastor for Change, why was it established? Na-establish tong Pastor for Change last 2019. Nangyari to kasi mayroong mga pastors sa Lapu-Lapu City that we are longing for change in our city. That's why we create a movement called Pastor for Change Lapu-Lapu City. And then we are connected to our local government unit here in our city of Lapu-Lapu. Maganda naman ang relasyon namin
sa lahat ng mga opisyalis ito sa aming syudad sa Lapu-Lapu. Kaya pasalamat kami na na-establish ito dahil sa mga pastors din, no, nagso-support nini nga maong movement at nagpe-pray. Partner, Maraming katanungan sana maraming ako. salamat, Pastor. Yes. Pastor, go Ruel, go Ruel. Pastor, follow-up question ko lang po. Yung members po ba ng Pastor for Change ay isang religion lang po ba ito o may diversity ng mga religions na involved, Yes. sir? Diversity ito, sir. Mayroong UCCP, Salvation Army, Baptist, Evangelical, Pentecostal churches. Ito sa Lapu-Lapu City. Marami kami. Iba't ibang denomination dito sa Lapu-Lapu City. Okay, sir. So mostly Christians pala, sir, no? Yeah, Christians. Yeah, all Christians. Thank you, sir. You're welcome, sir. Kung hindi niyo po na itatanong, ang religion ko po isa Baptist, no po. Saan po kayo Okay. nag-preach, Pastor? Ito sa amin lang sa Lapu-Lapu City din sa Barangay Pahak. Okay po. Yeah. Marami naman po tayong mga kapatiran doon, Pastor. Yeah. Tama. Yeah. Talaga to Pastor, no? Talagang maganda po, Pastor, na may naitatag talaga na Pastors for Change. Kasi sa panahon natin ngayon, wala man naniniwala, Pastor, pero malapit na talaga eh. Malapit na talaga dumating ang ating Panginoon. Tama po ba, Pastor? Yes, tama. Yes. Tama yun. Talaga dapat talaga lahat ng tao malaman, no, maipakalat natin yung word of God kasi yun talaga yung totoo talaga yung mga nasasaad doon, Pastor, di ba po? Yes, tama. Kaya yun, sana huwag tayong tumigil, no, na maipakalat natin yun sa mga tao at maniwala sila, ma-save sila bago pa man tayo lumisan sa mundong to, no? Tama. And for my next question po, no, Pastor. Pastor, ano po yung mga significant accomplishment na nagawa ng Pastors for Change nitong nakaraang taong 2022, Pastor? Yes, yan yung nabanggit ko na kanina, yung moral recovery program natin sa Lapu-Lapu City. Establish ito ngayon talagang 2023. Yung Pastor for Change 2019, mayroon ang movement na but we are recognized in our city last year 2022. Then this year 2023 nagkaroon kami ng ma'am na tinatawag na sangguniang panglungsod na resolution tungkol sa moral recovery program. Yung isang counselor namin, no, na he just passed away last month, Councilor Attorney Eugene Espedido, siya ang nag-propose ng resolution regarding PFC moral recovery program. Inaprobahan naman sa lahat ng mga sa council, then to our mayor here in Lapu-Lapu City. Yan, pagkatapos ng mayroon na kaming resolution, yun nagsimula yung every department and offices nagkanda kami ng life coaching, natawag namin life coaching sa PFC, under sa PFC moral recovery program. So yun ang nagiging accomplishment namin sa aming syudad sa Lapu-Lapu. Dahil mayroon man kaming dala na natawag naming sangguniang panglungsod resolution. Kaya pag punta kami sa mga offices, sa department, talagang wini-welcome nila kami. Dahil mayroon man kaming dalang tinatawag na resolution. Hindi sila magkahindi. Gusto kaming gumawa ng life coaching. Yung mayroon kaming mga specific lessons and modules like submission to authority, faithfulness in the workplace, submit of the government, support the government, be diligent, many more topics. That's why they are very thankful, especially our mayor here. Yes, Pastor, naalala ko lang, no, 2019 na-establish tong Pastors for Change, tama po ba? Yeah. Yung grupo namin 2019, but
ginawa namin 2022 dahil yun ang recognition namin. Yeah, 2022 proper established na tawag namin. Okay po. Pero 2019 meron na, pero parang maliit pa, hindi pa kayo. Yeah, hindi pa established kaya Kasi po pastor kumbaga may mga may mga struggles kasi 2020 yes. pandemic tayo. So paano po niyo yun paano niyo po yun na-surpass? I mean, yun nga nung nag-i-start po kayo nitong 2019 tapos next year pandemic. So paano po yung naging natin? Naging opo. Yeah, to yan talaga mayroong mga struggles kasi pag nag-start pa maraming hindi pa naniniwala sa leadership. Kaya by God's grace nagawa namin yung maganda yung ang organization. Kaya marami ng tao nakita nila ng aming sincerity and our passion. And this is not for our own sake, our self-interest, but for the interest of the community, people, Christian community here in our city of Lapu-Lapu. Kaya at saka mayroon ding mga taong sumusuporta, mga pastors din. Kaya nagawa namin na mobilize namin yung organization namin. Kaya nagtiwala sila, no? Yung mga ibang denomination noon wala pa man din sila, hindi pa sila nagtiwala. Nakita nila ang sincerity namin, ang passion namin. Kaya sila mismo pumunta sa office namin. Gusto sila mag-connect sa Pastor for Change. Yes, tama po pastor, no. Darating din naman yung time pastor, with the help of with the grace of God talagang Yeah, that's right. mapapaniwala din po natin sila na totoo lang at based sa Bible yung ating mga sinasabi po. And pastor, we have a short break po muna para sa kaunting paalala. Yes. They may not be wearing the military uniform, but in the AFP and the Philippine Air Force, they are as important as our soldiers. now more than 1,000 are serving in all our air bases across the country. Working alongside men in uniform, The Civilian Human Resource provides critical support to different areas of military operations. we have medical professionals, Engineers and architects, administrative staff, creative professionals, IT experts, aircraft mechanics, technicians, and accountants and financial specialists. as we celebrate the civil service anniversary. We honor our civilian workforce. Our future-ready servant heroes. This is more than just a job. It's a calling. Are you ready to answer the call? Join us in the Philippine Air Force. That's Pati na meaning. See you on our next one. At tayo po yung nagbabalik, kasama pa rin po natin ang ating special guest ngayong araw. Walang iba kundi ang chairman ng Pastors for Change Lapu-Lapu City, Pastor Jaime Ompad. Partner? Yes, partner. Pastor, to continue, ano naman po ang Mack Riders Association at paano po ito itinatag? Yeah, ang Mack Riders tinatawag namin na Riders Organization. Kasi ang Pastor for Change, karamihan sa amin, mga pastors, mayroon kaming mga motorsiklo. Kaya gumawa kami ng natawag na Pastors Motor Riders Club. And then, yung mayor namin dito sa Lapu-Lapu, nakita niya yung magandang advocacy namin. Kasi mayroon kaming seminar regarding gusto mong magiging membro. Before, hindi pa to Mack Riders. Natawag namin PRC, Pastors Riders Club. Tapos si Mayor Ahong gusto niya maging connected sa Mack Riders. Sabi niya, pwede ba pastor na hindi natin exclusive lang sa Christian community? Pwede bang isalin natin yung community talaga ng mga riders sa Lapu-Lapu City? Yun, tinanggap namin. Tapos sabi niya, pastor, pwede para hindi masyadong religious yung grupo nyo, pwede Mack na lang ilagay natin. Mack Riders. Sabi ko, okay, Mayor, wala problema yan. No? Pero nandoon pa rin ang grupo namin sa Christian community. Yung Mack Riders, lahat na. Tinawag na Unity in Diversity. Marami namang mga riders, iba't ibang riders na mayroon ng organization.
Sabi niya, mas mabuti ba ito Mac Riders? Sabi ko, Mir, anong meaning sa Mac? Ano lang pa to sa atin lang to. At sabi niya, sekreto lang sa atin to. Pero sabi ko sa inyo, sir. Yung Mac Riders, Mir ahong Chan Riders yun niya, sir. Yeah, Mir ahong Chan Riders. Kaya, marami kaming mga members dito sa Lapu-Lapu ay interesado pag malaman nila kasi hindi kasi paano yan eh. Kamure ahong pala yung riders, pero mayroon namang magandang advokasya ang Mac Riders. Kaya sa ngayon marami na kami dito sa Lapu-Lapu City. Hindi lang Christian community, pati mga mga Catholic nating mga kapatid Pero wala lang kami member na Muslim. Mga Christian lang. Christian ang members namin. So yan sir, yung Mac Riders Association, yan na established to last 2020. 2020 pag nakaupo na si our mayor here in Lapu-Lapu City. Yun natawag ng Mac Riders dito sa Lapu-Lapu. Okay, sir. Thank you, sir. Konting katanungan lang po, sir. Ano-ano po yung mga programs or activities na significant na salihan ng ating Mac Riders? Yeah. Marami kaming itinatawag na community service, humanitarian act, yung last pandemic, meron kaming na share ng blessing ng mga tao. Tapos meron din kaming mga natawag na membership benefits. Meron kaming mga medical assistance sa mga membro namin na madisgrasya at saka wala na dito sa mundo. Meron din kaming cash assistance para sa kanila. Yung din namin sir, yung mga membro namin sa Mac Riders na mga hindi Christian ba, mag-share din kami ng word of God sa kanila. Always kami ng word of God pag mayroong meetings in every charter. Kasi in every charter mayroon naman kaming mga tinatawag na life coach. Kaya yun ang namin advocacy na gawa namin na ma-share din namin sa kanila yung yung kagandahan ng organization at saka yung love of God and respect of God, and then love each other. Passion for God and compassion for people, like that. Okay, sir. Thank you so much, sir, partner? Yes, partner. Sir, Pastor, may question po ako. Yes, sir. Ano po yung kadalasang target po ng sino po yung mga participant during the life coach training? Yeah, yung mga sir. Sige, sir. And paano po ito ma-avail para dun sa mga participant natin na gusto sumali? Yes, sa life coaching namin, yung mga participant, yung mga sa mga staff and employees sa iba't ibang department sa City Hall. Yeah, like city planning, yung mga participant doon, mga engineer, yung mga empleyado. Halos karamihan sa mga department sa City Hall, ang mga participant, yung mga heads, mga employee sa City Hall. Yes, sir. Then, sir, ano pong schedule po ng training na to, yung life coaching training po? Ano po yung may schedule pong sinusunod yung mga gusto pong mag-participate? Yeah. Ang ginawa namin, sila ang namin mag-adjust lang kami kung anong time na gusto nila. Madala man kami ng letter. Maganda kami ng life coaching sa office nila. Yung department head, sabihin namin sa kanila na kayo ang your will be done, anong oras nyo gusto. At saka 30 minutes lang sir yung life coaching namin. Every day, iba't ibang department. But not every day in particular department, once a week, but every day nagawa kami ng life coaching sa iba't ibang department. Once a week lang ang session. Kakatuwa naman po sir, in our own little way na nagiging blessings din tayo sa iba. Sana po mas marami pa po tayong ma-bless sa pamamagitan ng training. Yes. God bless you po, Pastor, and your group. Thank you, sir.
Partner. Thank you, sir. Pastor, we have a short break po muna ulit, no, para sa mga kaunting paalala. Okay, ma'am. When drought strikes and the fields are left parched and dry, your Air Force has a solution to that. This is SALT. But for one Air Force unit, this means so much more. With a little bit of science and magic, I can turn it from this to this! cloud seeding helps in filling our dams with water, that in turn helps in the irrigation of vast farmlands all over the country. But more than just helping the farmers, it's contributing to a positive impact in serving the Philippines and changing the lives of the people. We don't drop bombs, we drop rain, providing relief to farmers and helping ensure a successful harvest. Because in a country devastated by drought and climate change, rain could just be the hope of the future. That's back in a minute. See you on our next flight. And we're back. Kasama pa rin po natin ang ating special guest ngayong araw, ang chairman ng Pastors for Change, Lapu-Lapu City, Pastor Jaime Umpad. Partner? Yes, partner. Dumako naman po tayo sa ating mga bisita sa araw na ito. If may mga tanong po kayo, sir, unahin po natin kay Staff Sergeant Borja. Good afternoon, sir. Wala na po, sir. Thank you. Any more from AW1C Mary Cañas? So I think wala na, no? Pastor, may ano lang po ako, follow-up question lang po ako, Pastor. Pastor, nagkakandak po ba kayo ng mga street preaching, Pastor? Nagbibigay kayo ng mga tracts, ganun po? Yes, yes, ma'am. Nagawa na kami ng nagbigay kami ng mga tracts sa mga members sa Pastor for Change. Yes. Tapos po yung street preaching niyo, Pastor, may schedule po kayo, Pastor? And saan-saan po ito, Pastor? Yeah, dito sa Lapu-Lapu City, doon sa may Mercado, saka doon sa corner, no? Boundary ng Lapu-Lapu and Cordoba, doon sa may Saak public market. Kadalasan public market kasi maraming tao. Yeah. Tama po, Pastor, talaga sa mga palengke talaga, no, mga ganyan. Yeah. Sa street talaga kung saan maraming tao, no, para talagang marinig nila, no, yung word of God. Kasi sa sobrang busy na natin, hindi na natin napapansin or wala na lang sa atin. Yes. Kaya kailangan talaga makapakinig ang iba nating mga kapatid sa salita ng Diyos. So I think wala na pong mga question. Romel, may follow-up question pa ba kayo para kay Pastor? Partner, Pastor, if ever po na ma-invite po kayo ng unit po namin to give us a seminar or anything that you can share to us, pwede po ba yung Pastor? Yes, sir. Karangalan namin, no? Yeah. Yes, po. We are very available. Yes, Pastor. Anytime, sir, anytime. Yes po. It's part of our values enhancement program din po, Pastor, no? To nourish our soul, not only the physical and kasi pag sabi po natin to as spiritual, napakalaking bagay po ito, di ba? Yes. Kung yung physical na po natin ay nagugutom, what more po yung spirituality ng bawat isa. Yes. Thank you po. Looking forward for that, Pastor. Yes, sir. Thank you also, sir. Thank you also. Pastor? Tama, Romel, tama talaga. Amen to that, Sige, Yes. kausapin natin si CMO para ma-invite natin si Pastor, no? Kahit walang big event, kahit normal days lang kasi importante talaga, no? Yes. Nakikinig tayo ng word of God. Napaka-importante talaga nun sa buhay natin, no? Lalo na ngayon. So, partner, go. Sir, ma'am, bago po tayo magtapos,
programang ito, ating pong pakinggan at inian po ng parting statement si Pastor J. Umpad, Chairman, Pastor for Change, Lapu-Lapu City. Sir, baka may gusto po kayong ipahabol para sa ating mga manunood ngayong araw. Yes, sir, kumusta ko lang yung mga executive committee sa Pastor for Change, ibang denomination, retired Colonel, Armed Forces of the Philippines, Wilson Peria. He's a pastor now, and he's one of our executive member, Pastor for Change, and sa Baptist Fellowship of Lapu-Lapu City Chairman, Pastor Donel Rodriguez, and Hanili Aro, my advisor, Bishop Edgar Bantigi, and Rolly Basi, and the Salvation Army, Major Martin Nietes, and UCCP Head, Pastor Alvin Hobito. Meron na akong, before I end, sir, meron na akong announcement, no? This coming December, mayroon kaming tinatawag na Pastors Banquet. Ito sa Lapu-Lapu City. Doon sa Hope's Dome, December 2. Invited lahat ng mga pastors namin dito sa Lapu-Lapu City. In any denomination, they are invited. Hopefully, ma-materialize to with the grace and favor of God this coming December. Okay, thank you, sir, for inviting me. It's my pleasure, no? Invitan niyo ako sa programa niyo sa Philippine Air Force o sa pangkapayapaan o sa UpUp Cebu. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for that comprehensive information and discussion you shared to us. Saludo Thank you, po kami sir. lahat sa ginagawa ng Pastor for Change sa ating area of responsibility. Hanggang sa muli po, sir. Thank you so much. And with that, Thank you also, sir. Sa ngalan po ng aming Commanding General, Philippine Air Force, Lieutenant General Stephen P. Pareño, Philippine Air Force. at sa ngalan din po ng aming Commander, Air Mobility Command, Major General Johannes Leonardi P. Di Maano, Philippine Air Force. At sa ngalan din po ng aming Acting Wing Commander, Tactical Operations Wing Central, Brigadier General Federico B. Enriquez, Philippine Air Force. Ako po si Staff Sergeant Ann Francis M. Tongkong, Philippine Air Force. At ako naman po si A1C Ruel N. Grijaldo, Philippine Air Force. At ako po si Airman Ronaldson M. Rivera, Philippine Air Force. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Marami pong salamat. Keep safe everyone.